Okay, so let's go with the discussion about democracy. So, naintindihan na natin a simple meaning of democracy and also yung two types, major types of democracy. Ngayon, titignan natin variation. By the way, for your information, most country today sa buong mundo, kung hindi ako nagkakamali, as I estimate, baka nasa 70 to 90% of most countries today sa buong mundo considered as democracy. Okay? Bakit? Kasi yan ang promote ng Amerika. Kaya pag ang Amerika, sasabihin na naman ng iba kasi pro-American ako. I'm pro-American dun sa classical form of American democracy. Okay? Kasi may pinigera sila di ba minsan? Why? Tulad ng latest ngayon, nangyari sa Venezuela at ngayon sa Iran. Tama? Tapos yung pakikipag-away din sa ibang mga countries. And by the way, hindi natin i-alis yung history din ng Philippines. Tama? Why? Ba't ginagawa ng Amerika yan? Of course, sabi nga natin, masama din yun kung usapin lang ay war. Pero lagi sinasabi, sabi nila, peace to strength. Pero ang sinasabi lang ng Amerika, because we want to promote what? Democracy. At yung i-discuss natin. Simple idea about democracy, freedom. Kaya pag may country na they feel they are suppressing freedom, okay? They are not promoting yung tinatawag natin ideals ng democracy. Saan yun? Yung freedom of information, the press, di ba? Yung expression ating nangyayari ngayon yan sa Iran. Kaya nagkakaroon ngayon ng problema. Before sa Iraq, tama? With the dictatorship of Saddam Hussein, siguro hindi na kayo nakakarinig. Kasi may matagal-tagal na. Pero what I mean is this, democracy being promoted by America, meron talagang kaakibat na gera. Especially when a particular country, may isang particular na bansa, they feel they are being in a status of dictatorship. At ang masama pa dyan, nate-threaten din even yung security ng Amerika. Of course, alam natin yung nangyayari ngayon because they are creating a nuclear bomb, etc., etc. Okay? So, pero, sige po, may tanong. Ayan, kasi gusto lang i-expand ng Amerika ngayon kasi they feel strategic yung Greenland. Hindi naman nila sasakupin yung mga tao doon. They want a piece of land lang just to make sure na mag-build sila doon ng base for their protection. Hindi na actually ng protection natin. Ano yan? Kundi protection din natin yung buong mundo. Because yan ang isa sa medyo, sabi nga natin, binibigyan din ng Amerika. Kapag ang Amerika, they are somehow conquering some lands, actually binibili nila, di ba? Hindi naman balak ni Trump na gamitan ng weapons. Kasi they feel yung a piece of land lang for security. Bakit? Kasi yung Greenland, strategic yan, malapit yan sa America at the same time, protection. Alam natin, ang main, enemy, you have the Russia in that part, di ba? So, yun din yung nangyayaring issue, lalo na dun sa pag-acquire nila sa Greenland. Pero anyway, going back here, meron ngayon, dahil most countries today, ay under the idea of democracy, meron variation. At yung pag-usapan natin. There are different variation of democracy. Kaya ang tinawag na variation kasi dalawa yan. At gusto ko, tignan na natin sa simpleng paraan, bakit ang democracy ngayon kumalat na. Pero parang maraming mga sanga-sanga at iba-iba yung anyo ng democracy. At makikita din natin kung saan nakaposisyon ang ating bansa. Na sa ganon, ma-appreciate natin also, i-discuss din natin bakit mahalaga ang democracy, yung rights natin to vote, yung pagiging mabuting mamamayan natin. Pero mas lalo natin maintindihan niya if we understand this basic variation. When you say variation, parang ice cream, di ba? Marami mga flavor. So, titignan natin. Number one, para huwag niyo makalimutan, okay, yung isang variation, ang pinag-uusapan dito, remember, bago pa rin discuss ko, sa democracy, we have three major branches. Okay? What are the three major branches of government? Are you familiar with junior high? Discuss kasi ito. Tatlo pang sanga o sangay ng gobyerno. Tatlo.
actually din ang ginawa ng US. Okay, pinamot nila legislative, executive, at saka ano yung pangatlo? Judiciary. Ano yung relationship nila? Number one, we have legislative. Sa ating constitution, pinamemorize ko sa inyo, tama? Sa constitution natin. Meron ba na-recite? Sa isang section, may nag-recite na. Dalawa, tatlo na yata. They can recite at least the 18 articles connected dito. Nasaan doon yung legislative? Magkakasunod yan. Lagi nagsisimula tayo sa legislative. Article, na naka-memorize? Article, hindi po. Article. I'm referring to article. Article 1, memorize. Article 2, Article 3, 4, 5, o diniscuss natin citizenship. Stated yan sa ating Article 4. Tama? Nasa yung legislative, Article 6. Pagkatapos Article 7 ay executive. Article 8, you have the judiciary. So, legislative, ano ang kanilang function? Legislative, para madali tandaan, all starts with letter I. Okay? Para madali natin tandaan. Number one, legislative is the one who initiates. Ano ibig sabihin ng initiates? Initiates. Ano ibig sabihin? Initiates means they are creating. They are the one who creates laws. Sila gumagawa ng batas. All of them connected with laws. Batas. Actually, yan ang democracy. We have rule of law. Yung batas. And that is actually prescribed sa ating constitution. Kaya lahat mayroong constitution. Once a country considered as democracy or a democratic country, they have rule of law stated in their constitution. And the trabaho nila, legislative is the one who initiates. They are creating laws. Pangalawa, executive, ano ginagawa nila? They are the one who implements. Okay? Siya nag-i-implement. Tama ba? Implements. Okay? Yung ginawang batas ng legislative, pinatutupad na ng executive. Ngayon, tanong, paano natin makikyak tama yung pagpapatupad? Papasok ng judiciary. Okay? Judiciary is the one who interprets the laws. Okay? Kaya minsan, may question ng legislative, tama ba pagpapatupad? Pero actually, ang dapat ng question doon, ang judiciary. Kaya, judiciary is the arbiter between the legislative and the executive. Walang ipatutupad ng executive. At sino nag-lead sa executive? President. Okay? Together with his cabinet members. Okay? We have different departments. Legislative, we have two houses. Okay? May cameral. We have the Senate, the upper house, composed of how many senators? 24. Okay? Then we have the legislative, the lower house, the Congress. I think nasa 200 plus na mga lawmakers natin. So, sila ang sumulat, ano yung batas, pinatupad ng executive, binigyan ng interpretation ng judiciary kung tama yung pagpapas. Okay? So, bakit mahalaga? Balikan ko to. Kasi sa variation ng democracy class, yan yung titignan natin para maintindihan natin yung different variation of democracy. Okay, number one. Ito yung dalawang variation. Two, actually there are four. They are actually combining all these things. Okay? So, titignan natin yung relationship ng dalawang branch, especially ng legislative at saka ng executive. Para hindi makalimutan, yung unang variation, ang pinag-usapan dito yung relationship na gumagawa ng batas at sa nagpapakasal. Liwanag? The legislative and the executive. Pero, yung proseso din, paano sila i-elect. Para hindi nyo makalimutan, sabi ng mga expert, the best way to memorize is to imagine. To use your imagination. To imagine things. Kaya gagamit ako ng symbol. Ganito yung nangyayari. Okay?
Tingnan natin. Yan. Tatlo siya. Dito, ilang bilog? Tatlo. Dito, dalawa lang. Ang ginagawa, okay, sa isang variation na ito, yung tinatawag natin presidential, at saka dito, ang tawag dito ay parliamentary. Okay? Kumpituin na natin. Parliamentary. Parliamentary, tatlo yung bilog, tama? Dito sa presidential, yan, dalawa. Bakit? Ganito nangyari. Yung head of the state, yung executive, sino executive? President. Ini-elect siya directly ng tao. Tama ba? Nag-elect ba tayo? Yes, ini-elect natin yung ating head of the state, ang tawag niya. Yung head of the state, siya lead ng executive. Pero, hiwalay. Kaya under this presidential, yung tatlong branch na diniscuss ko sa inyo kanina, magkakaiwalay sila. They have check and balances. Wala sa kanila, although mas madalas, may isa naghahari-harian. Diba? Madalas, may temptation na mas naghahari-harian yung executive kasi sila nagpapatupad. Pero hindi dapat ganoon. Meron tinatawag na check and balances. Lahat sila dapat may kanya-kanyang function. They must not go beyond that function. Okay? Or else, ano mangyayari? Pwede sila mapatanggal sa posisyon. Eto, bakit tatlong bilog? Eto nangyayari, class. Kung dito, hiwalay ang tatlong branches at ang president directly ini-elect, dito hindi. Ang tawag sa kanila ay prime minister. Kaya narinig nyo ba mayroong iba? Bakit ang tawag sa kanila prime minister? Inelect pa sila directly ng tao? Hindi. Ang nangyayari, ang tao nasa baba, nag-i-elect sila ng, ang tawag dyan, parliament. Parliament, this is actually the legislative. Sila yung legislative. Okay, sila yung gumagawa ng batas. So, ini-elect sila ng tao, at yung parliament na yan, usually nahati yan sa political party, tama? Sila ngayon mag-i-elect kung sino yung magiging prime minister nila. Yan. Yung prime minister, ito yung kakatawan sa department. Ito yung executive. So, hindi magkahiwalay ang ang dalawang branch. Dito ba magkahiwalay? Yes. Ini-elect natin direct, yung executive, at ini-elect din ng tao yung legislative. Okay? Ito yung ating mga congressman, senator. Dito, ano pagkakaiba? Dalawa pagkakaiba, tandaan nyo. Ano yung pagkakaiba? Sa presidential, directly ini-elect ng tao, yung president, na siyang leader ng executive. Dito, hindi direct na ini-elect. Ang ini-elect nila yung parliament. At yung parliament, kumakatawan sa legislative. Sila yung gumagawa ng batas, tapos sila sa parliament, lalo na yung mananalo political party, usually, sila pipili kung sino magiging tawag nila prime minister. Naintindihan? So dito, at gagawin natin assignment yan. Sa isang section, pinagawa ko sa kanila assignment ay, ano nga ba advantage sa disadvantage? So hindi ko muna sasabihin nyo yun. No? Gusto ko kayo mag-search. Ano ba advantage ng ganitong setup? Ano to? Presidential. Ito ang tawag? Parliamentary. Okay? Ano dalawang pagkakaiba? Number 1 ang pagkakaiba? Direct na ini-elect. Ito, indirect. Pangalawang pagkakaiba, dito magkahiwalay ang legislative at executive. Of course, kasama yung judicial. Dito, hindi magkahiwalay. Bakit hindi magkahiwalay? Kasi ini-elect ng tao yung parliament and doon sa parliament, sila yung nag-i-elect kung sino magiging prime minister. Di ba na? So, doon pala makikita nyo na siguro yung mga advantage, yung benefits. Ano ba kagandahan kapag parliament? Ano ba kagandahan kapag presidential? Punta tayo ron sa pangalawang variation. Ito naman, meron tayong tinatawag na federal at saka may tinatawag tayong unitary. Tituin na natin, federal. At dito, gagamit tayong bilog. Okay? Para maintindihan natin. Bilog pa rin. Unitary, anong pagkakaiba ng dalawa? The word itself, unitary. Ibig sabihin,
magkakasama. Tama? Unity. Dito, meron kasing dalawang level ng gobyerno. Merong national, okay? National, kung sa setup ng Pilipinas, nagsisimula sa presidente, pababa, hanggang sa Vice President, okay? Sa executive. Pero yung local, tama ba? Pag sinabing local, saan nagsisimula yan? Sa governor, kung sa province. Pagkatapos ng governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor, councilor, hanggang sa barangay. So nahati sa dalawa. We have national government and we have regional or local government. So sa unitary, ganito lang. Ang issue dito, kung dito ang issue ay relationship ng legislative sa executive, dito ang issue ay power. Yung tinatawag natin power sharing. Sa unitary, ang makapangyarihan ay ang central government. O iba ang term nila ay national government. Tapos, susunod lang sa kanya yung mga regional or local government. Sa US, ang tawag dyan sa mga local government na yan, sa atin, LGU, tama? Sa US, ang tawag dyan mga state. Okay? So, sino makapangyarihan sa unitary? Ang central o national government. Any laws na gagawin, anything na ipatutupad, dapat dinikta, okay? Even the budgeting, even the defense, most of the things involved, usually ang power, kapangyarihan, only delegated sa local government. Bigyan natin example para maintindihan natin. Noong pandemic, because we are unitary ang Pilipinas, ang nangyari, sinabi ni Duterte, pag-lockdown, lahat sunod. Tama? Pero sa US, dahil sila ay federal, sa federal, ito yung federal, o tawag yan national government, pagkakapantay sila ng kapangyarihan ng local government. Tama ba? Ito, litan natin yung bilog. So dito, halos equal yan yung power na meron. Noong nag-lockdown, nag-declare ang president ng US, lahat ba ng state nag-lockdown? Hindi. Kasi they have their own power. They have their own decision. Okay? Pati sa paggawa ng batas, dati may mga state nag-declare na bawal ang same-sex marriage. Pero may state sa US, hindi pinatutupad yun. Tama? Bakit? Because they are federal. They have their own power. Decision Nila, even when it comes to laws. Okay? So yan ang pagkakaiba. Sa federal, delegated only yung, ano ginagawa ngayon ng central government ng federal kung tawagin? It's more of coordination. Okay? Siyempre, mag-print pa rin ang pera, sa kanila pa rin yun. Hindi pwede mag-print ng sariling pera yung mga local, yung mga state. Tama? Meron pa rin na halos nasa kanila. Sa unitary, katulad sa atin, isa naging issue nung gustong itatag yung Bangsamoro. Tama? Nasilip ng ilang senator, magagaling natin senator, delikado yun. Kung sila ay magkakaroon ng sarili ng police power. Sa unitary, kahit ang police power, dapat under pa rin ang national government. At delikado yun. Kung i-delegate mo na yun, hiwalay, magkaroon sila ng sarili nilang mga pwersa ng police. Kasi baka later on, nung hiwalay na sa atin ang Mindanao, hindi ko pwede yun. So under ng federal, meron din silang arrangement doon. They have the National Guard. Of course, yan ay delegated sa iba't ibang mga states sa US. Why? Because under federal, may kapangyarihan ang bawat state. Almost equal with the power ng federal o ng national government. Pero sa unitary, hindi. Lahat dictated, lahat controlled by the president or by the national government. So dito ang issue ay power sharing. Sa madaling salita, ang Tagalog, hindi dito share. Kaya alam nyo, si Duterte, kung tatanungin nyo, ay in favor of the federal government. Because mas magiging maayos, walang pwede magbigay ng idea kasi gagawin nyo yan. Gusto ko kayo maghanap, ano nga ba ang benepisyo? Ano advantage kapag may federal? At least nabanggit ko na. Ako ay in favor of
yung bawat region. Pag tayo naging federal, I think may proposal na. Hati yata tayo, hindi ako sure, pero parang 18 yata, 18 ba? 18 provinces. Okay, yun yung katumbas sa US ng state. Okay, so hati niyan. So, at mas magkaroon sila ng kapangyarihan. Kasi alam natin, iba-iba yung kanilang konteksto, iba-iba yung sitwasyon nila. Sa education na lang, tingnan nyo, under unitary. Kapag may isang curriculum na implement, lahat yan apply to all. Tama? Under federal, somehow, hindi naman totally different. Pero they have their own, they can craft somehow their own curriculum. Pero syempre, dapat in coordination pa rin with national. So dito ang issue, power sharing. Sa federal, halos equal yung kapangyarihan na meron ang local government sa national government. Ang tawag yung federal. Dito, maliit yung dito. Meaning, yung power pa rin nasa national government. Hawak at control pa rin ng presidente lahat ng mga gagawin sa regional at sa local. When I say regional provinces and local, we have the cities. Dito anong relationship ng legislative sa executive. Sa presidential, dito lang pagkakaiba, direktang hinahalal yung executive, yung president. Dito, hindi direkta. That's first. Second, ano pa nga ng pagkakaiba? Ano pa pagkakaiba? Kung dito, direct na binoboto, dito hindi direct, binoboto yung head of the state. Pangalawang pagkakaiba, yung relationship ng dalawang branch. Dito, hiwalay ang legislative. They have check and balance. Kuwadya nila isa't isa kung inaabuso yung kapangyarihan as stated sa Constitution. Dito, ano pagkakaiba? Combined, tama? Kasi, pinipili parliament, sa parliament, magkasama nila yung executive at legislative. Tama? Kasi yung parliament, siya mag-i-elect ng prime minister. Ito yung executive. Okay? Liwanag? So, kaya pag hindi na nasasatisfy yung parliament dun sa ginagawa ng prime minister, ayan, bibigyan ko na kayo ng mga idea. Mabagis paalis. Diba? Isa hindi na umaalis eh. Hindi na tinatanggal ng parliament. Ano na ginagawa? Nag-resign na. Pagkalam din, hindi maganda performance niya, nahihiya na siya. Mababa na siya sa minister. Pero sa executive, sa presidential, dahil may term, isa kahit anong kalukuhan na gawin, pwede naman ipatanggal yung impeachment. Pero mahabang proseso yung ginagawa. Tama? So meron siyang advantage saka disadvantage. Sabi ko, walang isa naman, pwede rin. Siguro yung gusto ko sabihin. Isa hindi nagkakaroon na nagkakaroon na hindi yung mga services. Pag may gusto gawin yung president, madali niya agad ipatupad. Hindi niya na kailangan i-asa parliament. Yung ito ba may term din? Mas madali ipatupad. May terminal ito ba? May term. Depende sa usually may term, pero shorter, mas maiksi yung term. Pero minsan kahit hindi tapos yung term, kapag hindi na maganda yung performance niya, pinatatanggal na siya ng parliament. Ang isang advantage siguro dito, sinasabi nila, pag bibigyan ko ng idea, pwede ko ilagay ito sa inyong assignment. Minsan mabilis yung services. Hindi siya tali. Kaya minsan, di ba, pag SONA, nakikiusap yung presidente sa legislative na gumawa ng batas. Kasi hindi siya pwede gumawa ng walang batas. Tama? Nakatali siya. Dito, hindi mangyayari yun. Sabi ng iba, mas mabilis yung services. Kasi bago pa ipatupad yan, may agreement na sila ng parliament. So, in full support ng parliament. Nagagawa lang yan ng presidente kapag meron political party na kasunod niya. Usually, kailangan, that's part of the democratic processes. Kailangan yung presidente sa presidential, malaking political support niya sa political party. Kaya minsan nagkakaroon ng mga paglipat. Di ba? Kasi yung presidente, yung ilipat-lipat mga politiko. Of course, alam natin because of the budget. Di ba? Kasi binibigay sa kanila para sa party. So, merong mga advantage sa disadvantage. At gusto ko kayo makakita. Okay? So, maliwanag ba? Mabigyan natin example pa lang. Bago ko makalimutan.
Okay? This is only my opinion. Okay? For the record, this is only my opinion. Sige, tignan natin yung variation. Ito yung federal. Ito yung unitary. Ito yung presidential. Para hindi nyo makalimutan, yung dalawang P magkasama. Parliament, saka presidential. Bibigyan natin ng country. Hindi ko pwede bigay lahat ng country. Bibigay na ako ng at least tatlo. Para lang natin. Ang Philippines, nasan tayo? Uni. Uni. Pwede lang po ba tayo? Unitary. Hindi, lahat po ito ay democratic. Ito may variation ng democratic. Ano? Ito na, sa variation na. Unitary. Very good. Unitary. Presidential. Kasama natin ang South Korea, hindi ako nagkakamali, saka ang France. O, tatlo lang ibibigay ko kasi that will be part of your portfolio. Tignan nyo, kasama pagbibigay ng advantage, disadvantage, na lahat ng ito ay yung ano yung mga countries na identify natin dito. O, dito, federal, saka presidential. Directly na binoboto yung presidente at mas may kapangyarihan ang mga local government, ang regional government. Of course, number one dyan ang US. We have Mexico at saka Brazil. Okay? O dito para huwag niyo makalimutan ay we have the GIA. Para hindi ko makalimutan, ibigay ako sa mga dyan ng GIA. Okay? May isang European, may Asian, saka Australia. So Australia, you have India. India. Ano kaya itong G? Germany. O dito, kasi natin yung bakit bihira na, siguro mostly dito lang yung gagaling sa tatlo. Dahil na yung dalawa. Yung maraming country. Dito bihira na. Alam yung bakit? This is only my personal opinion. Kung gagawa natin yan, ito parehas positive. Tama? Ito, isang positive. Okay? Kasi may kapangyarihan yung local government. Isang, sige nga, negative. Dito, isang, sige, combine natin, tignan natin. Ano dito? Oh. Katulad din dito, tama? Sa negative, isang positive. Dito, somehow, parehas negative. Okay? Tignan natin yung country. Dominican Republic, Estonia, at saka sa pag-country. Napansin niyo ba, hindi masyadong kilala? Saka Singapore. Ito lang ang kilala talaga. Dominica. So I give you at least 3 countries. Okay? Tatlong bansa. So you have US, Mexico, Brazil. Federal, lagi yung pag binanggit, muna yung nasa taas. Federal, presidential. Tama? Sige nga, sabay-sabay. Kunwari, alam muna tayo. Alam ko sa elementary ganyan. Sige, basahin natin, sabay-sabay. Federal, presidential, tapos maginig yung bawat country. 1, 2, 3, go. Federal, Presidential, US, Mexico, Brazil. Unitary. Unitary, Presidential, Philippines, South Korea, France. Ano ba tayo sa baba? Federal, Minority, India, Australia. Unitary, Parliamentary, Dominican Republic. Estonia, Singapore. So yan yung tinatawag natin different variation na democratic government. We have federal presidential, federal parliamentary, unitary presidential, unitary parliamentary. Maliwanag ba? Maliwanag.